na natin agad ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Muling ipagpapatuloy ngayong araw ng Biyernes, April 24, ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang isinasagawa nilang on-site boarding para sa Service Contracting Program. Inaanyayahan ng LTFRB ang lahat ng transport service entities, consolidated ban o may pending applications para sa consolidation na nais mapabilang sa Land-Based Service Contracting Program. Isasagawa ang on-site boarding sa third floor ng PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dalhin lamang ang valid at current LTO, official receipt o OR at Certificate of Registration o CR ng unit na iyo on board. Gayon din ang Notarized Secretary Certificate na nagpapatunay na ang operator ay may valid at umiiral na Certificate of Public Convenience, Provisional Authority o Special Permit. Pati na ang bank account na nakapangalan sa Transport Service Entity at valid government-issued ID ng Board Secretary na mayroon 3 specimen signature. Hataw Balita ngayon. Ipinaalala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mahigpit na pagpapatupad ng 20% na diskwento sa pamasahe para sa lahat ng mga pasahero sa ilalim ng Service Contracting Program. Bukod pa ito sa mga senior citizens, persons with disabilities at mga estudyante na may hiwalay at fair discount na naaayon sa umiiral na batas. Pinapalalahanan ng LTFRB ang lahat ng driver at operators na hindi optional ang nasabing diskwento. Babala ng ahensya ang sinumang mapapatunayang lalabag ay maaaring patawan ng show cause order at suspensyon o revocation ng prangkisa. Hinihikayat ng lahat na sumunod sa mga itinakdang regulasyon upang maiwasan ang anumang kaparusahan at patuloy na makapagbigay ng maayos na serbisyo sa publiko. Hataw Balita ngayon. Abiso muli para sa mga taxi driver. Ngayong araw ay nakaschedule po ang payout ng LTFRB para sa mga taxi driver na hindi pa nabibigyan ng ayuda para sa fuel subsidy. Isasagawa ang payout sa Central Office ng LTFRB sa East Avenue, Quezon City mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at muling ipagpapatuloy bukas araw ng Sabado, April 25 sa kaparehong oras. Bilin ng LTFRB i-check ang kanilang mga pangalan sa opisyal na listahan na makikita sa link na nakapost sa kanilang Facebook account upang matukoy kung tama ang nakalagay o may kinakailangang ayusin sa kanilang record. Ang mga mayroong issue sa kanilang pangalan o wala sa listahan ay mangyari lamang na magtungo sa Activity Center ng Land Transportation Office sa East Avenue, Quezon City para sa gagawing verification at iba pang proseso ng pag-claim. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa mahigit 1 milyong mga public utility drivers ang napagkalooban ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamamagitan ng cash relief assistance. Sa press conference kahapon ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, iniulat nito ang update hinggil sa isinagawang pamamahagi ng ayuda ng kagawaran para sa mga PUB driver na apektado ng sobrang pagtaas ng presyo ng langis. Kabilang na dito ang mga jeepney driver, TNBS, taxi, motorcycle taxi, at delivery riders. As of April 22, 2026, ayon sa DSWD, aabot na sa 5.33 billion pesos ang kanilang naipamahaging relief funds para sa mga PUB driver at riders. Hataw Balita ngayon.
Matapos ang kanyang pagkikipagpulong sa mga transport network company, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na pagtutuunan na nila ngayon Paki-off mo po yung mic. ang paglilinis at pagkompleto sa listahan ng mga benepisyaryo ng cash payout. Sa press con kahapon, binigyan diin ng kalihim ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malinis na listahan ng mga benepisyaryo pang masiguro na hindi madodoble o hindi mapupunta sa mga hindi lehitimong benepisyaryo ang tulong mula sa pamahalaan. Inilatag ni Secretary Gatchalian ang ilan sa mga hamon ng distribution ng cash relief assistance, kabilang na ang doble mga pangalan, maling mga birthday, gayon din ang mga non-existent na mga benepisyaryo. Binigyan din ng opisyal ang kahalagahan kung bakit ginawang pisikal ang pamamahagi ng ayuda imbes na ilagay ng direkta sa mga e-wallet ng mga driver. Paliwanag ng DSWD, sang-ayon sila na gawing online na lamang ang distribution ng ayuda, subalit hindi sa unang yugto ng pamamahagi nito upang maiwasan na masayang ang pondo para sa programa. As we showed you, around 2.7 billion pesos worth of financial assistance ang maaring tumagas kung hindi namin maaring napunta sa ghost riders, ghost drivers, duplicates, ganyang kalaki. This is the reason why ini-insist namin sa unang pagkakataon, physical sila na pumupunta. Kasi nasusuri namin na mabuti kung una, totoong tao ba itong kinakausap natin? Pangalawa, totoong driver ba? May driver's license ba? Pero hindi namin sinasabi na sa mga susunod, after this round, kung meron pa ulit second round or third round, depende pa rin yan, hindi namin sinasabi na hindi tayo gagamit ng GCash. Ngayon, sa katunayan, ang GCash is a partner of us. Other e-wallets like Maya is a partner of ours. Ready na sila. Ready na rin kami to use their system. Kailangan lang namin ng clean list. Hataw Balita ngayon! Inaanyayahan ng Department of Social Welfare and Development ang mga PUB driver na mag-avail ng libreng pagkain sa kanilang walang gutom kitchen sa Pasay City. Ito'y matatagpuan sa Nadaske Building sa may FB Harrison William Street, Barangay 13, Pasay City, kung saan maaari silang makakuha ng libre at masustansyang pagkain upang kahit papaano'y makabawas na ito sa kanilang gastusin sa araw-araw at maiuwi ang kita para sa kanilang pamilya. Available ang libreng pagkain para sa PUB driver hanggang sa maubos ang supply. Hataw Balita ngayon! Walang nakalaang subsidiya ang pamahalaan sa jet fuel sa kabila ng pagtaas ng presyo nito. Ayon sa Department of Energy, ang fuel surcharge sa mga eroplano ay hindi tinatakda ng airlines kundi ng Civil Aeronautics Board. Simula April 16 hanggang 30, umabot sa level 19 ang fuel surcharge na inaasahang magpapataas ng pamasahe sa eroplano. Nilinaw ng Malacanang na patuloy nila itong binabantayan sa gitna ng epekto ng global oil market ng tensyon sa gitnang silangan. Sa kabila nito, tiniyak ng pamahalaan na may mga hakbang upang mapanatili ang supply ng langis sa bansa. No existing government subsidy on aviation fuel and the allowable aviation fuel surcharge is set by the Civil Aeronautics Board, not by airlines themselves. So, yun lang po muna ang kanilang mensahe. Hataw Balita ngayon! May inialok na loan program ang Government Service Insurance System o GSIS para sa kanilang mga miyembro. Ang nasabing loan ay maaaring gamitin para sa mga nagnanais na magpakabit ng solar panel sa kanilang mga bahay. Batay sa anunsyo ng GSIS, nasa 5.7 billion pesos ang halagang nakalaan para sa nasabing loan application sa ilalim ng Ginhawa Solar Energy Loan. Sa ilalim ng programa, ang mga kwalipikadong miyembro ay maaaring mangutang ng hanggang 500,000 pesos na may 5% annual interest rate at maaaring bayaran sa loob ng 5 taon. At upang mas makahikayat ng mga mag-aabil ng programa, ay may nialok rin ang GSIS na 3
libreng insurance para sa mga solar panel. Hataw Balita ngayon. Muling nadagdagan ang mga kanseladong flight ng Cebu Pacific, bunsod na rin ng umiiral na tensyon sa seguridad sa Middle East. Sa advisory na inilabas ng Cebu Pacific kahapon as of April 23 ng 4 p.m. Kabilang sa kanselado pa rin ang mga biyahe patungo ng Dubai na nakaschedule hanggang May 31, 2026. Layon pa rin ito na masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero, maging mga crew dahil sa umiiral na banta sa seguridad sa gitnang silangan. Pinapayuhang makipag-ugnayan sa Cebu Pacific Air ang mga pasaherong apektado ng kanselasyon para sa rebooking o refund ng kanilang flight. Hataw Balita ngayon. 50% ng mga Pilipino ang nagsabing humirap ang kanilang pamumuhay sa nakaraang 12 buwan. Nasa 26% naman ang naniniwalang walang naramdamang pagbabago sa kanilang buhay. Ito ang lumabas na resulta sa pinakabagong survey na isinagawa ng Social Weather Stations. Karamihan sa mga nagsabing mas humirap pa ang kanilang buhay ay mula sa Mindanao at Metro Manila. Ayon sa SWS, isinagawa ang survey mula March 21 hanggang 31 mula sa 1,200 adult respondents sa buong bansa. Hataw Balita ngayon. Ayan na, siguro given na po yung dahilan kung bakit ayon sa survey ay 50%. Ibig sabihin kung mayroong 10 tao, kada 10 tao, 5 yung nagsasabing mas humirap po ang buhay namin ngayong nakalipas na 12 buwan o 1 taon. Siguro naman we cannot deny that dahil alam naman natin yung rason, lalo pang humirap dahil nga itong dinulot ng krisis niyan sa Middle East. Sa Middle East dahil ang daming na-adjust. Kung halimbawa, ikaw ay nasa middle wage earners, saktong-sakto lang halos yung panggastos mo yung bago pa magkaroon ng krisis. Lalo na yung below minimum wage earners na talaga namang dumodoble, kahig-kahig, sabi nga sa kasabihang Tagalog, para lamang makakain. So, given na yun, talagang asahan mo na yan talaga. Oo, kaya kahit saan mong lugar siguro tanungin, kahit hindi lang yung mga natanong ng areas ng survey, makapagsasabing talagang mas humirap ang kanilang buhay. Kasi marami na dagdag sa gastusin nila na wala sa talagang sinaunang budget. Sabi nga, simple nung isang mga ilang nakausap natin, lumaki ka, dahil na dagdag sa panggastos, lalo na pag lumalaki na anak mo, wala namang ikang nadadagdag sa kita. Nabawasan yung kita nila, di ba po? Nabawasan dahil doon sa taas din ng mga presyo ng bilihin. Yung mga bilihin, So, yung gasolina, yung gasol. So yung survey na yan ay hindi natin pwedeng pagtakhan. Talagang mangyayari. Given na yan. Kaya sa isang punto naman, marami pa rin mga kababayan, kahit masasabi natin, sabi nga ng mga nagkokomento sa mga live feed natin lagi, pag may hearing, kahit nauumay na sila, sinusundan nila yung mga pagdinig. Kaya lagi meron tayong live broadcast sa social media natin ng mga pagdinig, lalo na pagdating sa mga flood control projects, kasi sinasabi nila dapat talaga may managot dyan. Kasi nga ang hirap na ng buhay, doon pa napunta yung mga binabayad na tax naman ng mga kababayan natin. Hindi rin natin mapipigilan yung ating mga kababayan. Talagang inuugnay nila yun doon. Lagi ang lundo nandoon sa kailangan may managot dyan. Kasi biruin mo, sabi nga, yung binabasa ko ako na comment tungkol dun sa pagtaas naman ng kuryente, nasisilip tuloy nila pati yung mga yung mga kahit yung mga ilang piso lang na naging dahilan ng pagtaas ng singil sa kanilang kuryente, kagaya ng systems loss, etc. etc. Sabi nila talaga namang ang dami na ang bayarin na tumaas, kaya sabi nila pag walang nanagot dyan, talaga naman kumbaga nakaabang talaga sila. Sana magkaroon ng resulta. Okay, marami tayong aabangan, di ba po? Marami tayong aabangan din sa isyong yan. O ano pa? Ang mga bagay kagaya yung sinasabi ng DSWD, ayusin nila yung listahan nung sa mga ayuda.
I think yung pag-ayos ng DSWD, manggagal. Ay, tama. Kasi if I'm not mistaken, yung meeting nila with the transport company. Oo, kasi yun yung paliwanag nila tungkol dito sa online verification, yung face-to-face verification. Kaya hindi sila muna nagpatupad nung tinatawag na online kasi maraming nagsasuggest dahil nga dito sa mainit yung panahon. Kumbaga, ang daming pumipila para makakuha ng ayuda. Tapos may nangyari pang namatay. Dalawa na yung na-report na namatay na pumila sa ayuda. May proposal na online. Gawin na lang kasi ang ikang online para maginhawa dun sa ating mga kababayan. Pero may sinasabi din si Secretary. Oo, Gatchalian. kasi nga sinasabi na ni Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, kailangan po kasi namin ng verification dahil may mga double entry. Merong dalawa ang pangalan at ayon sa pag-aaral nila, aabot sa mahigit 2 bilyong piso yung masasayang o mapupunta dun sa mga double entry. At saka hindi lang yung word na masasayang yan. Pondo ng gobyerno yan. Makukuha yan Ang problema niyan, pag napamigay mo yan dun sa mga hindi tama, pagka nag-audit, magkakaroon ka ng problema. Bakit may may dobling pangalan? Pero ang balita ko dyan, yung junior, senior, dun yata Meron ganun. Kasi may mga... mga report na ganyan. Kagaya nung nireport ni Nestor dun sa Malolos nung siguro last week yun. Meron hindi nabigyan. Ang problema kasi, walang junior yung kanyang yung pangalan niya. Tama naman yun. Doon tapos sa listahan, yung dala niyang katunayan, walang junior. Tapos yung nasa listahan, may junior. So, hindi siya binigyan. Ang sabi naman sa kanya, ayusin niyo muna po. Kailangan magpakita kayong patunay na kayo yan. Okay, alam mo, may suggestion dito. Mayroon din akong mga naririnig na suggestion. Kasi dapat tumulong din dito yung LGU. Alam ko naman na tumutulong yung LGU. Pag igtingin sa lugar mo, itap mo yung mga kapitan. Doon sa lugar mo, mas madali na ma-identify sino ba sa constituents mo yung mga driver dito. Medyo matrabaho yan. Matrabaho, Pagka ginawa mo yan. matrabaho. Pero if you are asking for a what do you call this, genuine lists, doon ka makakakuha dahil yung mismo mga barangay chairman ang tutulong, talaga, ito, constituent ko ito, driver talaga ito. Medyo nga lang, matrabaho yan. Pero sabi naman ng DSWD, once kapag ito po ay kanilang naayos na yung listahan, nalinis na nila, na-verified nila, itong mga veripikado na sila na talaga itong driver na nasa kanilang master list, sa mga susunod na pamamahagi ay pwede nang nilang gawing online. Yan. So, does this the DSWD and the transport company na sila po ay makikipag-usap doon. That's a very good news. Para at least wala nang delay yung ating mga drivers. Pero mayroon tayo nababasa ng mga suggestion din, naririnig ng mga suggestion, dapat pag-iigtingin din ng mga local government units yung listahan na yan dahil sila ang talagang makakatulong. Itap daw po yung mga barangay para makakuha kayo ng mga genuine lists ng mga pangalan ng mga drivers. Meron din ako yung balita. Walang gutom kitchen. Alam naman natin, this is the initiative of the DSWD. Malaking tulong din ito dun sa mga PUV drivers. Let's say, for example, kung ikaw ay gagastos pa sa pagbili mo ng pagkain, sa hirap nga po ng pagbili ng mga ng fuel products natin, gasolina at saka diesel. Siyempre, yung pambili mo ng pagkain mo, matitipid mo. Pwede mo idagdag yun sa maiuwi mo. Malaking tipid na yun. Yung handog nitong ito matagal nang existing itong walang gutom kitchen ng DSWD. Kumbaga ngayon, isinasali nila yung PUV drivers na anytime, basta nandoon, bukas yun, sa may Pasay City, pwede kayong pumunta po dyan. At kumbaga, while supply lasts, hanggat may supply ng pagkain, pwede po kayong pumunta dyan, sabi ng DSWD. Okay. Ang comment lang ng ating mga netizens, maganda po yan, pero sana madagdagan. Kasi Pasay City pa lang meron Good project, good program. Ang hiling lang nila, mapalawak pa. Yan, para mas maraming maabot. Dito pa lang sa Metro Manila, isa pa lang. Sana din anong wika kahit dito sa probinsya magkaroon din kung kakayanin. Pero maganda yan. Magandang initiative yan ng DSWD. Opo, palawakin nyo pa yan, sabi po ng mga kababayan natin. And then, this 20% discount sa lahat ng pasahero para dun sa mga PUV drivers for as long as kasali ka doon sa service contracting program. Yung service contracting ng LTFRB doon sa mga driver at mga operator ng PUB. Ano yung PUB? Public Utility Vehicles. Kasama dito yung bus and jeepney. Yan. Binabayaran ng gobyerno
binabayaran ng gobyerno batay doon sa kilometrong tinakbo nito. Oo. Ayan. Imbes na sa dami ng mga pasahero kaya nag-uunahan, that is the service contracting program. And then, binabanggit din na dapat sumunod din sila, magbigay sila ng 20% discount. Oo, kasi ang under the service contracting program, dapat magbigay sa lahat ng 20% discount. Kaya pala doon sinasabi ng Lahat ng pasahero. Oo, sinasabi nila, hindi lang ito para sa PWD, hindi lang ito para sa mga senior citizen. Oo. Nagtaka ako, sabi niya gano'n, bakit ako binigyan dati-rati 15 pesos from Minimum. yes, minimum fare. Let's say for example, magagaling ka dito ng Bagong Barrio and then bababa ka ng SM, mga ganyan. Dati-rati 15 binabayad ko, bakit sinusuklian ako ng 3 pesos? And this is the effect. Ayun. Yeah. Hindi naman dahil sa senior citizen. Hindi nga siya senior Ayun. citizen, kaya nagtataka siya. So that is the good thing na mayroon tayong ganung crossing program. At sumusunod dito, proof na mayroon tayong mga nakausap na nagtaka siya. Kahit hindi siya senior citizen, hindi siya PWD, nabigyan siya ng ganun. Kaya maliit na barya-barya lang, pero malaking tulong din yun sa mga kababayan natin. Pag naipon yung barya-barya na yan, katumbas na rin yun ng isang pagkain, isang order ng pagkain. Kaya lang sabi nga dito ng LTFRB, nagpaalala sila, dapat lahat ng kasali dyan ay sumunod. Abay, tama lang. At pwede naman sila mag-report kung hindi susunod dahil kautusan po yan ng ating pamahalaan. Oo, dahil kailangan po ang pakipagkaisa ng ating mga kababayan, lalo na yung mga kasali dito na mga driver, gaya ng bus, jeepney. Ano po. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na mayroong 15 tripulanteng Pilipino ang sakay ng 2 barko na hinarang ng Iranian forces sa may Strait of Hormuz. Gayunman, tiniyak ng DMW na nasa ligtas at hindi naman sinaktan ang mga ito. Sa advisory ng ahensya, kinumpirma nito na sakay ang mga Filipino seamen ng Panama Flag Container Ship na MSC Francesca at ng Liberia Flag Vessel na Epaminondas na kapwa sumubok na mag-exit sa Strait of Hormuz. Liba sa kanilang sakay ng Epaminondas na vessel, habang lula naman ng MSC Francesca ang 10 iba pa. Ang mga ito ay pawang hinarang ng Islamic Revolutionary Guard Corps na sinasabing nakabantay sa nasabing daluyan. Sa ngayon ay patuloy ang koordinasyong ginagawa ng mga otoridad para masiguro ang kaligtasan at proteksyon para sa mga Pilipinong tripulante. Hataw Balita ngayon. Ligtas nang nakauwi ng Pilipinas ang 7 Pilipinong tripulante na sakay ng MT Aqua 1 na tinamaan ng Iranian missile malapit sa Ras Laffan Industrial Hub sa Qatar noong April 1, 2026. Sila ang ikalawang batch mula sa 21 tripulante na sakay ng naturang oil tanker. Sa kabila ng insidente, wala namang naiulat na nasaktan sa mga Pilipinong seamen. Sa ngayon ay nakauwi na sa Pilipinas ang 17 mula sa 21 mga tripulante at inaasahang darating ang iba pa sa mga susunod na araw. Hataw Balita ngayon. Iniulat ng Department of Migrant Workers na aabot na sa 7,408 na mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang mga dependent ang nakabalik na sa Pilipinas. Simula ng sumiklab ang giyera sa Middle East noong February 28, 2026. Ito ang bilang ng mga na-repatriate mula March 5 hanggang April 23, 2026, kung saan karamihan sa kanila ay mga government-funded. Kabilang sa pinakahuling batch na dumating kahapon ang higit 200 OFWs at 16 na dependents ng mga ito na sakay ng isang commercial flight. Agad naman sila binigyan ng financial assistance, accommodation at transportation, pati na ang reintegration support mula sa pamahalaan. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na 2 overseas Filipino workers ang nasawi matapos ang hostage taking sa Lebanon noong April 15. Ayon sa ahensya, hindi na nasagip ng otoridad ang 2 biktima na kapwa domestic workers. Yes, it was a hostage-taking incident involving our 2 compatriots. They are 2 domestic workers working in a household. The police were there. Hostage-taking incident
did not successfully rescue our two compatriots. They were fatally shot. Patuloy naman ang pagkikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga Lebanese authorities upang matukoy ang mga sangkot at masampahan ang kaso. Nilinaw ng DMW na walang kaugnayan ng insidente sa nagaganap na tensyon sa gitnang silangan. Samantala, nagbigay na ng pinansyal na tulong ang pamahalaan sa mga naulila at tiniyak na ipaglalaban ang hustisya para sa mga nasawing OFW. Is working closely with the Lebanese prosecutor. Inaantay lang natin yung findings at resulta ng investigasyon ng Lebanese prosecutor that will lead to, we hope, eventual filing of charges. Hataw Balita ngayon. Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang nagpapanggap na review center mula sa Santiago, Isabela na sinasabing sangkot sa illegal recruitment. Ayon sa DMW, napatunayang sangkot ang Antoine Review Center sa illegal recruitment sa 9 na operasyon ng ahensya ngayong taon mula sa Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Batay sa investigasyon, nagpakilalang review center ang Antoine habang sikreto umanong nag-aalok ng trabaho sa Poland sa ilalim ng 2 programa, kabilang na ang Seasonal Worker Program at Skilled Worker Program. Sinasabing ang mga iniaalok bilang seasonal worker ay pinapangakuan na bibigyan ng 9 na buwang kontrata ng trabaho, kapalitang nasa 250,000 pesos na processing fee. Samantala, 350,000 pesos naman ang bayad kung magtatrabaho bilang skilled worker. Bukod sa Poland, nag-aalok din umano ito ng iba't ibang trabaho para sa mga skilled workers sa Canada, kabilang na ang farm worker, fruit picker at warehouse factory worker. Gayunman, walang kaukulang lisensya ang Antoine mula sa DMW upang magsagawa ng anumang recruitment, dahilan para makaharap o maharap ito sa reklamong illegal recruitment. Inirekomenda rin ang kanselasyon ng DTI registration ng nasabing review center. Global News. Walang itinag ng deadline si US President Donald Trump sa inanunsyo nitong extension ng tigil putukan sa Iran. Ayon sa White House, nais bigyan ng Estados Unidos ng panahon ang Tehran upang makapaghanda ng isang konkretong proposal para sa negosasyon. May hataw na balita si Jovic Bermas. Pinabulaanan ng White House sa mga kumakalat na ulat na binigyan ni President Donald Trump ng ilang araw ang Iran upang magsumite ng kanilang proposal sa gitna ng umiiral na tigil putukan. Ayon kay White House Press Secretary Caroline Leavitt, walang itinakdang tiyak na deadline ang Pangulo. The President has not set a firm deadline to receive an Iranian proposal, unlike some of the reporting I've seen today. Ultimately, the timeline will be dictated by the Commander-in-Chief and the President of the United States. Iginiit ni Leavitt na nananatili sa kamay ni Trump ang pagtatakda ng timeline sa laban ayon sa interes ng Amerika. Samantala, sinabi rin ng White House na satisfied ang Pangulo sa ipinatutupad na naval blockade ng US sa mga daungan ng Iran. Malaki na umano ang naidudulot nitong pressure sa ekonomiya ng Tehran na nagpapahina sa kanilang posisyon. They're losing $500 million a day. The Karg Island is completely full. They can't move oil in and out. They can't even pay their own people as a result of this economic leverage that President Trump has inflicted over them. So he's satisfied with that as we await their response. Nanawagan din ito sa Iran na makipagkasundo na at magkaroon ng iisang posisyon sa laban. The president chose to extend the ceasefire because it's Iran who needs to get their acts together. The United States and President Trump have been very clear in our demands and our red lines and what we need to see in the best interest of the American people and our country and our allies from the very beginning. Ito ay gitna ng ani ay magkakaibang pahayag ng mga opisyal ng Tehran sa social media na iba sa tono na ipinakikita ng mga ito sa pakikipag-usap sa negotiating team ng Amerika. You guys all see a lot of different messaging coming out of Iran, a lot of different rhetoric and language from them.
I would caution you to take anything that they say at face value. What we've seen is that what they say publicly is much different than what they concede to the United States and our negotiating team privately. Sa panig naman ng Iran, sinabi ni Iranian President Masoud Pezeshkian na nananatili silang bukas sa negosasyon. Gayunman, pangunahin pa rin nagiging hadlang sa pag-uusap ang mga umano'y paglabag ng US sa kasunduan tulad ng patuloy na blockade at mga banta ng pag-atake. Sa kabila nito, nananatiling nakahold ang mga usapan sa Pakistan habang patuloy ang panawagan ng iba't ibang bansa, kabilang ang Germany na samantalahin ang ceasefire para sa diplomatikong negosasyon. Jovic Bermas, humahataw sa balita ngayon. Kapwa inaangkin ng US at Iran ang kontrol sa Strait of Hormuz. Kagabi naglabas si Trump ng shoot and kill order sa mga Iranian boat habang iginiit ng Iran na imposible ang pagbubukas ng strait kung magpapatuloy ang US sa mga paglabag sa umiiral na ceasefire. May hataw na balita si Jack De Ocampo. Nanindigan ang Iran na hindi nito muling bubuksan ang Strait of Hormuz habang nananatili ang naval blockade ng Estados Unidos na anila ay paglabag sa tigil putukan. Ayon kay Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, walang saysay ang ceasefire kung patuloy na haharangan ng US ang mga daungan ng Iran. Dagdag pa ng Tehran, ang patuloy na blockade ay naglalagay sa global economy sa panganib. Naglabas naman ng video ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng video kung saan makikita ang kanilang pagsamsam sa dalawang barko na itinuturing itong lumabag sa mga patakaran nila sa Strait of Hormuz. Kinilala ang mga ito bilang MSC Francesca at Epaminondas na ipinahinto at dinala sa Iranian shore para sa inspeksyon. Iniulat din ng mga maritime monitor na may ilang sasakyang dagat na pinaputukan ng Iranian gunboats sa nasabing rehiyon. Sa kabila nito, nilinaw ng US na hindi nila itinuturing na paglabag sa ceasefire ang pagkuha ng Iran sa mga barko dahil hindi naman ito pag-aari ng US o ng Israel. Samantala, iginit naman ni US President Donald Trump na ang Amerika ang may kontrol sa Strait of Hormuz. Ayon sa kanya, walang barko ang makakapasok o makakalabas sa rehiyon nang walang pahintulot ng US Navy. Kasunod nito, naglabas ng matinding babala si Trump na papuputukan at papatayin ang anumang Iranian boat na maglalagay ng mina sa nasabing karagatan. Inutusan din niya ang pagpapaigting ng operasyon ng mga minesweeper ng US upang linisin ang strait at masiguro ang kaligtasan ng mga sasakyang pandagat. Sa ilalim ng nasabing operasyon, patuloy na ipinapatupad ng United States ang blockade sa mga sasakyang dagat na papasok at lalabas ng mga daungan ng Iran. Ayon sa US military, mahigit 30 sasakyang pandagat na ang pinabalik o pinahinto sa mga nakaraang araw bilang bahagi ng operasyon. Kasabay nito, kinumpirma ng Pentagon na sinakyan at sinamsam ng mga puwersa ng US ang isang tanker na may dalang langis mula Iran sa Indian Ocean. Layunin ng hakbang na hadlangan ang iligal na pag-export ng langis ng Iran sa kabila ng mga ipinataw na sanctions. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Walang planong palitan ng FIFA ang Iran sa World Cup. Lumutang ang idea matapos imongkahi ng isang US envoy na palitan ng Italy ang Iran dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ngunit git ni FIFA President Gianni Infantino, siguradong sasali ang Iran dahil nakuha nito ang slot sa pamamagitan ng qualification. Tinulagsa naman ng Iran ang panukala ng US at sinabing hindi dapat haluan ng politika ang sports. Sa kabila ng issue, nananatiling nakadakdang sumabak ang Iran sa World Cup. Gaganapin naman sa US, Canada at Mexico. Hataw Balita ngayon. Inakusahan ng Lebanon ang Israel ng war crimes at sadyang pag-target sa mga journalist. Ito'y kasunod ng pagkasawi ng isang journalist sa isang airstrike sa timog na bahagi ng bansa. May hataw na balita si Gian Tamasiunas. Sa
Sa kabila ng umiiral na 10-day ceasefire sa Lebanon, nagpapatuloy ang opensiba ng grupong Hezbollah at ng Israeli Defense Force na nagdudulot ng karagdagang pagkasawi at pinsala sa rehiyon. Isa na namang journalist ang nasawi matapos tamaan ng airstrike ang isang bahay sa bayan ng Altiri sa southern Lebanon. Kinilala ang biktima na si Amal Khalil, isang 42 anyos na reporter ng Lebanese daily na Al Akhbar. Ayon sa mga otoridad, pumasok sa isang bahay ang journalist matapos ang naunang pag-atake, ngunit muli itong tinarget ng panibagong airstrike. Nasugatan naman ang kasama niyang photojournalist na si Zainab Faraj na agad nadala sa ospital. Nakaranas din ng hirap ang mga rescuer na makalapit sa lugar dahil sa mga sumunod na pagpapaputok, kung saan kinailangan pa ng tulong ng United Nations peacekeepers upang ma-retrieve ang bangkay ng biktima. Iniulat din ng Lebanese Red Cross na pinigilan ang kanilang pagpasok sa lugar sa pamamagitan ng mga warning strike at pagpapaputok ng baril malapit sa isang ambulansya. Tinawag ito ng Lebanon na isang malinaw na paglabag sa international humanitarian law dahil sa pagharang sa rescue operations at pag-target sa mga sibilyan. Sinisi naman ng mga opisyal ng Lebanon ng Israel sa insidente at inakusahan ito ng sadyang pag-target sa mga mamamahayag upang itago ang mga nangyayaring paglabag sa digmaan. Ayon kay Lebanese President Joseph Aoun, isa itong hayag na war crime laban sa mga sibilyan na gumaganap ng kanilang tungkulin. Sinabi naman ni Prime Minister Nawaf Salam na ang pag-target sa mga journalist at pagharang sa mga rescue team ay hindi na isolated na insidente, kundi isang paulit-ulit na paraan ng pag-atake. Ito na ang pang-apat na journalist na nasawi sa Lebanon simula Marso, habang umaabot na sa libo-libo ang kabuuang nasawi sa labanan. Ayon sa mga otoridad, mahigit 2,400 na ang namatay sa Lebanon mula nang sumiklab ang labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Sa panig naman ng Israel, iginiit nitong hindi nila target ang mga journalist at sinasabi na ang pag-atake ay nakatuon sa mga pinaghihinalaang miyembro ng Hezbollah. Sa kabila ng mga paratang, patuloy ang panawagan ng mga international group para sa isang malawakang investigasyon at pananagutan sa insidente. Samantala, nakatakdang magharap ang mga opisyal ng Israel at Lebanon sa Washington upang ipagpatuloy ang negosasyon at posibleng palawigin ang tigil putukan. Jihan Tamasunas, humahataw sa balita ngayon. Pinalakas pa ng European Union ang suporta nito sa Ukraine matapos aprobahan ang 90 billion euro loan nito. Inaasahang magbibigay ito ng malaking tulong sa depensa at ekonomiya ng Kiev sa gitna ng patuloy na digmaan laban sa Russia. May hataw na balita si Raven Campos. Formal nang inaprubahan ng European Union ang 90 billion euro loan ng Ukraine matapos ang matagal na pagkakaantala dahil sa hindi pagkakasundo ng mga miyembro nito. Naresolba ang deadlock matapos bawiin ng Hungary ang pagtutol nito na nagbigay daan sa agarang paglalabas ng pondo para sa Kyiv. Agad namang dumating sa Cyprus si Ukrainian President Volodymyr Zelensky upang makipagpulong sa mga pinuno ng EU at ipagdiwang ang pag-release ng pondo. We have a strong and fundamental decision, and it's a decision of all the leaders of the unanimity of EU. We are very thankful. The great progress today, 90 billion support package and sanctions package, which is also a great signal. Ayon kay Zelensky, malaking tulong ito upang mapalakas ang kakayahan ng Ukraine laban sa patuloy na agresyon ng Russia. We'll strengthen, of course, first of all, our army, Ukrainian forces, and allow us to boost production by air defense and work more to protect our energy system for the winter. And together we will solve many issues of protecting lives. And of course we will keep working to push Russia to real diplomacy to end this war again. Ipinaliwanag ng EU na hahatiin ang pondo kung saan ang malaking bahagi ay mapupunta sa depensa at produksyon ng mga armas ng Ukraine. Samantala, binigyang diin ng European Council na kasabay ng suporta sa Ukraine ay ang pagpapaigting ng pressure sa Russia. Today, we have taken two very important steps
in order to achieve a just and lasting peace in Ukraine. First of all, strengthening Ukraine forces and their capacity to continue the fight to defend from Russian invasion. The second step, to increase our pressure on Russia, to push Russia to accept seriously and to engage seriously in the peace negotiation. Layunin ng EU na pilitin ang Russia na makipag-usap ng seryoso para sa isang matagalang kapayapaan. Now, it's time to look forward and to prepare the next step. And the next step is to open the first cluster of negotiations for the Ukrainian accession to the European Union. We delivered on these two steps and we will deliver in the next step. Kasabay nito ay naprubahan din ng EU ang mga sanctions laban sa Russia bilang karagdagang hakbang laban sa digmaan. Today we also agreed on the 20th sanctions package. So in other words, the more Russia is doubling down on its war of aggression, the more Europe is doubling down on supporting Ukraine. That is important for us because we are very clear about standing by your side and by the side of the Ukrainian people. Today is a good day. Ayon sa EU, posibleng mailabas ang unang bahagi ng pondo sa mga susunod na buwan upang agarang matugunan ang pangangailangan ng Ukraine. Samantala, tinalakay rin ng mga pinuno ng Europa sa Cyprus ang iba pang global issue, kabilang ang digmaan sa Middle East at pagtaas ng presyo ng langis. Pinagtuunan din ng pansin ang epekto ng pagkakasara ng Strait of Hormuz na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng enerhiya sa buong rehiyon. Raven Campos, humahataw sa balita ngayon. Tiniyak ni Canadian Prime Minister Mark Carney na maninindigan ng Canada sa mga karapatan nito sa nalalapit na free trade negotiation kasama ang Estados Unidos. Ayon kay Carney, dapat ay pantay at makatarungan ang magiging kasunduan ng dalawang bansa. May hataw na balita si Arlene Quijano. Iginiit ni Canadian Prime Minister Mark Carney na hindi sila basta sasang-ayon kanino man para lang mapabilis ang negosasyon sa Estados Unidos sa gitna ng tumitinding tensyon sa kalakalan. Ayon kay Carney, nakahanda ang Canada na talakayin ang mga issue, ngunit hindi ito dapat na magmumula sa isang panig lamang. Well, first thing, we have multiple levels of contact. We've worked through a series of issues. We understand what some of what the Americans would call trade irritants or trade issues are. We have some on our side as well. We're well prepared around those issues. We will sit down and work through those issues with the broader approach in the negotiation. Kaugnay nito, binigyang diin niya na hindi dapat tignan ang negosasyon na parang may isang bansa na nagdidikta at ang isa naman ay sumusunod lamang. Tiwala din siya na makakabuo sila ng kasunduan na magiging pabor para sa dalawang bansa. Ce n'est pas un cas d'avoir un demandeur, un autre supplicant. C'est pas le cas de tout. Like, it's not a case of the United States dictates the terms. We have the negotiation. We can come to a mutually successful outcome. It will take some time. Samantala, aminado ang United States na may mga isyong hindi pa napagkakasunduan ng dalawang panig. Ayon kay U.S. Trade Representative Jameson Greer, nagkakaiba pa rin ang direksyon ng Canada at Estados Unidos pagdating sa globalisasyon at mga polisiya sa kalakalan. Kabilang sa mga isyong ito, ang pag-aalis ng mga American alcohol sa mga grocery ng Canada at ang matagal ng issue sa dairy trade. Iginiit ng US na hindi pantay ang pagtrato ng Canada sa mga American dairy farmers dahil sa pagpapataw dito ng napakataas na taripa. Ngunit nilinaw ng Canada na may sarili silang sistema ng produksyon upang maprotektahan ang lokal na magsasaka at hindi ito agad magbabago. Tout le temps, c'est toujours le cas dans une négociation. Déjà, demande des concessions, mais il faut avoir une approche globale. Et nous avons une approche globale. On a du temps, on a du force, on a des options. On bâtit un Canada fort et on diversifie nos options.
Ang free trade talks sa pagitan ng US at Canada kasama ang Mexico ay gaganapin sa July 1st. Oralyn Quijano, humahataw sa balita ngayon. 5 ang naitalang nasa kritikal na kalagayan habang 13 pa ang sugatan matapos ang baggaan ng 2 tren sa Denmark. Nangyari ang insidente sa isang rail line malapit sa Copenhagen habang may 37 pasahero na sakay ang mga tren. Agad na rumisponde ang mga rescuer at dinala sa ospital ang mga nasugatan gamit ang ambulansya at airlift. Hindi pa matiyak ang sanhi ng banggaan, ngunit tinitingnan ng mga investigador kung may pagkakamali sa signal system o kung may tuturing itong human error. Hataw Balita ngayon. Magpapatupad ang Los Angeles School District ng limitasyon sa paggamit ng mga gadget sa klase. Sa ilalim ng bagong polisiya, ipagbabawal ang paggamit ng mga device sa mga batang nasa first grade pababa. Kabilang sa mga hakbang ang pagbaban sa YouTube at iba pang video streaming sites sa mga school devices at pagbibigay ng opsyon sa mga magulang na limitahan ang gamit ng mga ito. Ayon sa mga opisyal, layo ng polisiya na mapabuti ang pagkatuto at maprotektahan ang kalusugan at kapakanan ng mga estudyante laban sa sobrang screen time. Sigurado nang haharap sa pagliliti si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos kumpirmahin ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang kasong Crimes Against Humanity na nakasampal laban dito. Kabilang sa mga kaso ang murder at attempted murder na umano'y naganap sa panahon ng siya ay alkalde ng Davao at nang maging Pangulo. Ayon sa ICC, may sapat na ebidensya na nagkaroon ng sistematiko at malawakang pag-atake laban sa mga sibilyan sa ilalim ng isang common plan. Magtatalaga ng bagong trial chamber ang korte at itatakda ang mga susunod na pagdinig at proseso ng kaso. Today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte and committed him to trial before a trial chamber. Pretrial Chamber 1 concluded that there are substantial grounds to believe that Mr. Duterte is responsible for the crimes against humanity of murder and attempted murder. These crimes were allegedly committed as part of a widespread and systematic attack against the civilian population on the territory of the Republic of the Philippines between the 1st of November 2011 and the 16th of March 2019 in the context of the War on Drugs campaign. Hataw Balita ngayon. Pinabulaanan ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na last minute na inisyu ang kanyang travel authority. Ayon sa palasyo, April 14 pa nang maghain ng request ang Vice Presidente at karaniwan talagang naipoproseso ito isang araw bago ang biyahe. Iginit din na wala sa record na tinanggihan ang mga nauna niyang hiling na travel authority. Samantalang nilinaw ng Malacanang na hindi nila pinipigilan ang biyahe ng Vice Presidente maliban na labang kung may umiiral na hold departure order laban sa kanya. Hindi naman po natin pipigilan ang Vice Presidente sa kanyang paglalakbay at maliban lamang siguro kung merong ilbo or merong precautionary hold departure order. Tingnan din natin kung ano ang kanyang magiging reaksyon kapag siya ay na-issue na ganyan. Hataw Balita ngayon. Iginiit ng Chairperson ng House Justice Committee na si Batangas 2nd District Representative Sherbel Luistro na suportado ng mga dokumento ang mga ebidensyang iprenesenta laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng pagdinig sa mga reklamong impeachment. Ito ang tugon ng mamabata sa pahayag ng pangalawang Pangulo na ang mga totoong magnanakaw ay hindi sa bangko ipinapasok ang pera kundi sa maleta. May hataw na balita si Rosalie Cos. Sa isang pahayag sa kanyang social media page,
Iginiit ni Vice President Sara Duterte na malinis ang kanyang service record at hindi ito kailanman nagkaroon ng kaso sa paggamit ng pondo ng bayan. Ginawa nito ang pahayag isang araw matapos ang pagdinig ng House Justice Committee sa aligasyong hindi maipaliwanag na yaman at pagpalyang ideklara ni VP Duterte ang lahat ng kanyang ari-arian sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALENS. Sa pagdinig, inihayag ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang mahigit 6 billion pesos na halaga ng covered transaction reports at suspicious transaction reports patungkol sa bank accounts na iniuugnay sa Vice-Presidente at asawa nitong si Attorney Man Scarpio. Pinuna rin ang kawalan nito ng deklarasyon ng cash at bank deposits sa SALENS nito mula 2019 hanggang 2024. Pero giit ng pangalawang Pangulo, hindi sa bangko ipinapasok ng mga totoong magnanakaw ang pera, kundi sa maleta. Sagot naman ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, may mga kalakip na dokumento ang mga ebidensya laban sa Vice-Presidente. All I can say is the evidence that was presented yesterday and even during the April 14 hearing are backed by documents. Pinuna naman ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang ulat ng AMLAC kaugnay ng covered transaction reports at suspicious transaction reports sa mga bank account na iniuugnay kina VP Duterte at asawang si Carpio. Anya, sa loob ng 20 taon, wala ni isang kasong isinampa ang AMLAC laban sa mga ito. Hindi rin anya ebidensya ang red flags at hindi rin probable cause ang hinala. Pero ayon sa House Justice Panel members, wala na naman. Hindi naman na natatapos yung mundo eh. Kung hindi yung nag-file ng kaso 20 years prior. Di ba? Eh di ngayon ho, magsimula na ho sila magkaso ng money laundering laban sa mga Duterte. Di ba? Kasabay po ng mga kaso sa Ombudsman, kasabay ho ng mga kaso sa COA, kasabay ho ng impeachment proceeding po na ito. We will leave it to AMLAC to make that determination kung may makikita ho ba silang money laundering offenses dito and all the other predicate crimes na pwede hong maisanang. Well, it's for AMLC to explain, perhaps during the trial in the Senate. What we are saying here is the evidence presented, at least according to the justice members whom I was able to speak with, are sufficient to establish probable cause. Sa April 29 nang inaasahang huling pagdinig ng House Justice Committee sa mga reklamong impeachment kung saan tututukan ang matinding pagbabantang ginawa ng Vice-Presidente laban sa matataas na opisyal ng pamahalaan. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon. Hindi pa rin kinikilala hanggang sa ngayon ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang jurisdiksyon ng House of Representatives para magsagawa ng trial kaugnay ng impeachment ng pangalawang Pangulo. Dahil dito muli nilang iginiit na tanging sa Senate Impeachment Court lang nila sasagutin ang mga aligasyong inilatag ng Kamara. May umahataw na balita si Jed Neresina. Nanindigan ang kampo ni Vice President Sara Duterte na handa nilang sagutin ang mga aligasyong ibinabato sa pangalawang Pangulo, ngunit hindi sa House of Representatives o sa anumang komite nito. Ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense team ni VP Sara sa impeachment case, ang Senado ang tanging tamang forum para litisin ang Vice-Presidente. Kaugnay nito, idinepensa ng legal team ni Vice President Duterte na ang hindi nito pagdalo sa mga pagdinig ng House Committee on Justice ay hindi pag-iwas sa pananagutan, kundi pagkilala sa tamang proseso ayon sa batas. Again, her attendance or should I say non-attendance is based on the position of the defense, no, regarding the jurisdiction or the lack thereof in terms of the type or the nature of proceedings that are being conducted. So, pagdating naman dyan, I think kaya nga sinapubliko na lang niya yung statement niya. Pero hindi ibig sabihin nito na ayaw rumisponde o sumagot ng ating Vice-Presidente sa paratang. Parati namin sinasabi, alam ko medyo gasgas na siguro sa tenga natin yung appropriate forum. Pero naniniwala naman kasi talaga kami na kung talagang aakyat ito sa Senate impeachment, makikita nyo yung sagot ng defense sa lahat ng paratang na ito.
Nilinaw rin ng mga abogado ng Vice-Presidente na hindi nila kinukwestiyon ang kapangyarihan ng Kamara na mag-initiate ng impeachment, kundi ang kanilang reklamo ay nakasentro sa paraan kung paano isinasagawa ang mga committee hearings sa kasalukuyan. Sasagutin po sa impeachment court. Doon po natin sasagutin lahat yun. Doon po naman ang tamang forum kung saan namin masasagot lahat ng yun. We have to wait for developments. No, we cannot say that we will not submit any manifestation whatsoever. But you have to remember that the main petition before the Supreme Court is really questioning the jurisdiction as to the nature of the proceedings that are being conducted. Again, hindi namin kino-question ang power of the House to initiate impeachment proceedings. I think that's very clear under the Constitution. We don't want to even try to blur that line. I mean, admittedly, they have the sole power to initiate. Ang kino-question lang po namin ay jurisdiction in terms of conducting this type of committee hearings. Samantala, kaugnay naman kay Samuel Osami Uy na nabanggit sa impeachment proceedings ng Kamara, inamin ni Attorney Poa na bagamat kilalang kaibigan ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala pa silang kumpirmasyon kung kilala ba itong personal ni VP Sara. As to her personally knowing Samuel Uy, hindi namin napag-usapan pa. But with, I think it's open, it's public information naman na kaibigan talaga ni PRRD si Samuel Uy. Base sa pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa pagdinig sa Kamara, tumanggap umano si VP Duterte ng manager's check sa umano'y drug lord na si Uy. Gayunpaman, iginiit ni Attorney Poa na ang mga dokumentong ipinresenta ay nagpapakita lamang ng pagpapagawa ng manager's checks. Ngunit hindi ito sapat na ebidensya na aktwal na natanggap o nahawakan ng Vice-Presidente ang nasabing halaga. Dahil dito, tiwalaan niya ang defense team na mapapasinungalingan nila ang mga aligasyong ito sa oras na magsimula ang formal na paglilitis sa Senado. Pagdating dito sa mga perang na banggit kahapon, I think ang sabi ay manager's check. We have to note that ang nakasabi lang naman is a manager's check was allegedly nagpagawa ng manager's check, allegedly si Sami Uy, wherein the recipients are the Vice President and ganito and who else. So, yun lang yung nakasulat no? Wala naman dun anything na natanggap talaga nila. And as you know, the Vice President already issued a statement denying that she had received any of these amounts of money that were presented yesterday. Now, again, we don't want to get into the details, but those checks, we're confident that we will be able to clarify everything and show the public kung ano talaga yung nangyari sa checks and kung meron man talaga, no, pagdating ng trial. Jed Neresina, humahataw sa Balita Ngayon. Magpapatuloy ng hataw, balita ngayon. Bumiyahin na patungo ng Czech Republic ang delegasyon ng Pilipinas para makipag-usap sa kanilang counterpart sa Czech Republic para sa posibleng pagpapauwi kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. May hataw na balita si Benedict Samson. Makikipagpulong na ang high-level team delegates ng Pilipinas sa mga opisyal ng Czech Republic kung saan pag-uusapan ang planong pagpapauwi kay dating Congressman Saldico. Pinangungunahan ng mga ito ng mga opisyal ng Department of Foreign Affairs kasama ang Department of Justice. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, umalis kahapon sina Justice Secretary Frederick Bida at Chief State Counsel Dennis Arbinchan kasama ang iba pang mga opisyal mula sa DFA at Philippine Center on Transnational Crime o PCTC. Haharap ang delegasyon ng Pilipinas sa kanilang mga counterparts sa Czech Republic upang pag-usapan ang repatriation ni Ko. So again, it's not as simple as invoking a treaty. Again, extradition, although it's a possible legal avenue, we know that there is no existing extradition treaty with the Czech Republic, meaning that we will have to look into what other means we could explore. And all of that will commence and begin only upon stepping foot in Czech Republic and engaging with the Czech counterparts. Paliwanag ng tagapagsalita ng DOJ, maraming mga bagay ang kinakailangang linawin hinggil sa proseso upang malaman kung agad na mapapauwi ng Pilipinas ang dating mambabatas na sangkot sa maanumalyang mga proyekto dito sa Pilipinas. Simple deportation, of course, it's a possible legal avenue. I would say it's not only a faster route, but it's also a more plausible route than extradition kasi nga wala nga extradition treaty.
But again, ano ba yung details of that deportation? I think one of the questions being asked is, saan siya ibabalik? Would it be from the country where he was found, or would it be to the Philippines? So those questions remain unanswered, but we are mindful of those questions and will be able to answer them eventually as the situation warrants. Samantala, hinggil naman sa tanong kung bakit hanggang sa ngayon ay wala pa ring inilalabas na larawan na magpapatunay na naaresto nga si Saldico sa Czech Republic, sagot ng DOJ. They have different judicial processes, different data privacy laws. Diba? So if taking photos will be in violation of your data privacy laws, then obviously that's not something we can do. So it's also looking into that first. We'll see what we can do. But I think one thing is clear, no? The fact that the Philippine government is actively coordinating with the Czech Republic goes to show that, syempre may laman yon. Hindi naman po pwedeng sinabi lang na nandun siya at hindi papaniwalaan. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hindi nababali ang paninindigan ng kampo ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na inosente ito sa lahat ng alegasyon ng pagbubulsa ng mga commitment mula sa mga proyekto ng gobyerno. Kahit 2 testigo na ang nagsabing kasama ang senador sa umano'y hinahatiran ng mga kahon na hinihinalang naglalaman ng mga pera. May mahataw na balita si Evan Alvarez. 2 dating aide ni former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo ang humarap bilang testigo sa pagdinig sa hiling na makapagpiyansa ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at mga kapwa-akusadong DPWH Bulacan officials sa kasong malversation. Sa testimonya ng driver na si Nino Garcia, noong February 2025, inutusan umano siya ni Bernardo na mag-deliver ng 12 kahon sa White House compound sa Cavite na siyang address ni Revilla. Isa pang driver ni Bernardo na si Francisco de la Fuente ang nagsabi rin na nasaksihan niya ang nasabing delivery kung saan 3 tauhan umano ni Revilla ang nagbuhat ng mga kahong pinaghihinala ang may lamang pera. Ang kampo ng dating senador, duda sa salaysay ng 2 testigo. Reaction namin, kapanipaniwala ba? Sa amin hindi. Wala naman silang katunayan na inilakip sa kanilang mga salaysay bukod sa kung ano yung sabi nila at kung ano di umano yung sinasabi ni Yusek Bernardo. Ayon pa kay Attorney Balisi, lumalayo na sa sentro ng kaso ang mga testimonyang inilalahad ng mga witness dahil nababanggit na rin ang iba't ibang individual at mga proyekto sa National Capital Region. Binigyan diin niya na hindi ito kaugnay ng kasong kinasasangkutan ng mga akusado na 92.8 million pesos na umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Bakit pa natin pinag-uusapan yan dito? Di ba meron kayong allegation na may mga commitment di umano galing sa mga project sa NCR. So para sa amin, hindi ho relevant, hindi ho material yung mga testimonya na yon dito sa pagdinig na to. Samantala, iginiit ng prosekusyon na magtutugma-tugma ang mga testimonya oras na humarap na sa korte si Bernardo. Ito ang pinaniniwalaan nilang principal witness na makakapagdiin kay Revilla na umano'y tumanggap ng kickback mula sa inendorso nitong proyekto. Kahapon, bigong humarap sa korte si Bernardo dahil sa iniindang respiratory disease. Binigyan naman ito ng Sandigan Bayan 3rd Division ng hanggang ngayong araw upang tumistigo laban sa mga akusado. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Hihingi na ang Commission on Elections ng birth certificate sa filing ng Certificate of Candidacy para sa mga nais tumakbo simula sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa COMELEC, isa sa mga layunin nito na mapigilan ang misrepresentation o pagsisinungaling ng kwalifikasyon sa COC. May hataw na balita si Dante Amento. Uobligahin na ng Commission on Elections ang lahat ng mga kakandidato sa eleksyon na magpasa ng kanilang birth certificate na i-attach sa filing ng kanilang Certificate of Candidacy o COC.
Isa na ito sa magiging requirement ng COMELEC para sa mga nais na maghain ng kanilang kandidatura na sisimulan sa darating na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, layo nito na mapigilan ang mga kaso ng material misrepresentation o pagsisinungaling ng mga kakandidato gaya na lamang ng kanilang citizenship. Gusto po namin na ang lahat ng kandidatura ng mga taong magpa-file ng kanilang candidacy ay may kaakibat o nilalaman o may kalakip na birth certificate. Yan po ay para mas makita namin, malaman namin kailan pa talaga ipinanganak ang taong yan para maiwasan yung lagi na lang underage na nagpa-file. Dahil dito maaaring mabawasan na ang mga dayuhan na planong tumakbo sa mga darating na halalan dahil pwede rin silang maharap sa kasong disqualification. Dagdag pa ng COMELEC sa pamamagitan ng birth certificate ay agad na masusuri ng komisyon kung saan ipinanganak at ano ang citizenship ng isang kandidato. Giit pa nito, wala namang batas na nagsasabing bawal na i-require ang birth certificate sa mga nagnanais na kumandidato sa eleksyon. Naman, yung issue ng citizenship. Doon pa lang kita namin sino ang nanay at tatay, sino ang citizenship ng nanay at tatay para lang walang masabi na bakit si COMELEC tanggap lang ng tanggap ng COC. Isa sa mga inihalimbawa ng COMELEC ng material misrepresentation ang naging kaso ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na kalaunan ay napatunayan na isang Chinese national. Dante Amento, humahataw sa balita ngayon. Sinimula na ang buksan sa isang istasyon ng Light Rail Transit o LRT1 na ang air-conditioned waiting room para sa mga pasahero. Samantala, iminungkahi rin ng Light Rail Manila Corporation sa pamahalaan na tapusin na nila ang pagpapatayo ng Unified Grand Central Station. Si Asher Cadapan Jr. humahataw. Ngayong sobrang init na ng panahon, minabuti ng Light Rail Manila Corporation na magbukas ng isang air-conditioned waiting room para sa mga pasahero ng LRT1 na matatagpuan sa Baclaran Station. Ayon sa LRMC, layo nito na mapawi kahit papaano ang sobrang init na nararamdaman ng mga pasahero habang sila ay naghihintay na makasakay ng LRT1. Ayon kay LRMC President and Chief Executive Officer Enrico Benipayo, unang hakbang pa lamang ito at plano pa nilang magpatayo ng karagdagan nito sa iba pang mga istasyon. Ang LRMC ang private operator na siyang nangangasiwa sa LRT1. We're looking at a few stations. Surprise. Surprise. But we look at the best locations. If space constraints permit, then we will be. So it looks like Roosevelt or Balintawak. Oh yeah, those big stations. And the new stations. Yeah, the new stations definitely can accommodate it. Labis namang nagpapasalamat ang ilang mga pasahero sa pagbubukas ng air-conditioned waiting room sa Baclaran Station. Ang ganda. Good for the people. Good for the public. Lalo na kami mga senior. Yun ay malaking bagay, especially sa mga senior citizen po. Nare-relieve ang mga stress kahit papano. May iwasan po natin ng high blood. So, isa na yun. Malaking bagay po yun. Samantala, nais na ring akuin ng LRMC ang pagtatapos sa konstruksyon ng Unified Grand Central Station sa EDSA North Avenue. Ito ang tinaguriang common station na magdurugtong sana sa 3 linya ng mga tren kabilang na ang LRT1, MRT3 at MRT7. Batay sa orihinal na plano, layo ng proyekto na gawing mas accessible ang paglilipat-lipat ng mga pasahero sa 3 linya ng tren. Nauna nang ipinatigil ng Department of Transportation ang konstruksyon ng Unified Grand Central Station dahil sa matagal na pagkakatenga ng proyekto. We submitted a proposal to the government to step in under the envelope of our concession agreement because it allows us to continue the common station, and we forwarded our proposal and it's going through the approval process. But in principle, it has been agreed. I think it's just a matter of time. Inaasahan ng LRMC na magiging operational na ang Unified Grand Central Station sa susunod na taon na napapanahon bago ang pagbubukas ng MRT7. Asher Cadapan Jr. humahataw sa balita ngayon. Ipinatatawag naman ng Land Transportation Office
Ang may-ari at ang itinalagang driver na isang SUV na sangkot sa isang tila hit and run na insidente na may junction o sa may junction sa Ortigas Avenue Extension. Batay sa viral video, makikita ang pagharang ng isang lalaki sa isang Hyundai Tucson na sinasabing nakabangga sa kanya habang nakasakay ito sa motorsiklo. Makikita sa video na kahit hinaharangan na ng lalaki ang SUV ay pilit pa ring umaandar ang sasakyan at saka ito humarurot ng takbo. Pinagpapaliwanag na ng LTO ang nasabing SUV at driver nito kung bakit hindi sila dapat na managot sa paratang na reckless driving at paglabag naman sa batas trapiko. Suspendido ng 70 araw ang lisensya ng driver at inilagay na rin sa alarm status ang nasabing sasakyan habang isinasagawa ang investigasyon. Hataw Balita ngayon. Gagamitin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mahigit 450 CCTV at AI cameras upang otomatikong matukoy ang mga nagtatapo ng basura sa Metro Manila. Sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy, kukunan ng video at larawan ang paglabag at dadaan ito sa verifikasyon ng mga tauhan ng MMDA. Kapag nakumpirma ang paglabag, ipoproseso ito at mag-i-issue ng notice of violation sa sangkot na individual gamit ang mga detalyeng nakuha mula sa mga ahensya. Makikipag-ugnayan din ng MMDA sa mga barangay upang matukoy ang mga lumabag at maipatupad ang mga kaukulang parusa. Inaasahang sisimula na ang mahigpit na implementasyon ng NCAP sa illegal waste disposal sa mga susunod na araw bilang bahagi ng kampanya para sa disiplina at kalinisan. Ang kamera kasi natin nandyan sa barangay. Na, kilala naman natin at alam natin nandyan sa barangay. So, we'll do this in coordination with the barangay. Gaya nun, sigurado makikilala natin yon kasi sasabihin namin sa barangay na ito yung violation na nakuha namin, ito yung taong may gawa. Hataw Balita ngayon. Nabawasan na ang bilang ng mga nahuhuling lumalabag sa mga ordinansa sa ilalim ng Safer Cities sa Metro Manila. Ayon sa NCRPO, konti na ang nasisita na naninigarilyo o umiinom sa kalsada, lumalabas ng walang pangitaas na damit at lumalabag sa curfew. Isa sa nakikitang dahilan ng pagbaba ng bilang ng mga violator ay ang pagtaas ng disiplina at kaalaman ng mga mamamayan sa mga umiiral na ordinansa. Muling nagpapaalala ang mga otoridad na sumunod sa mga batas upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa komunidad. Makikita po natin na itong pagbabang ito ng ating mga violators is nagkakaroon na po ng disiplina at ng knowledge yung ating mga kababayan dun sa existing po natin na mga local ordinances. Hataw Balita ngayon. Tugon sa panawagan ng mga residente para sa seguridad at hindi simpleng pagtugis sa mga individual. Ito ang giniit ng Philippine Army sa nangyaring naengkwentro sa Toboso Negros Occidental noong Linggo, April 19. May humahataw na balita si Alan Manansala. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines o AFP na ang naging operasyon sa Toboso Negros Occidental kamakailan ay hindi pagtugis sa mga tao kundi pagtugon sa panawagan ng mga residente para sa kanilang proteksyon. Ayon sa Philippine Army, ang operasyon noong Abril 19, 2026 na ikinasawi ng mga miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG ay bunga ng kahilingan ng mga komunidad doon na matagal nang apektado ng armadong grupo. Giit ng militar, layunin lamang ng kanilang operasyon na mapanatili ang kapayapaan sa lugar at maalis ang patuloy na pananakot sa mga residente. Yung mismong mga community doon, sila yung nagsabi, yung presence ng mga armado na yun. Kaya nag-conduct ng security operations yung tropa ng 79th Infantry Division at sinunod natin lahat, gaya ng mga lumalabas ngayon, sinunod ng Philippine Army ang rules of engagement.
Sa inilabas na press statement ng Philippine Army, sinabi ni Colonel Louis Di Maala, tagapagsalita ng Hukbong Katihan, na ang mga nasa encounter site ay hindi lamang mga researcher, journalist, student leader o social worker, kundi pawang mga armado at aktibong nakikipagbarilan umano sa mga sundalo. Kabilang na nila dito ang isang writer at editor na si RJ Nicole Ledesma, na isang local journalist mula sa Alter Media Network. Siya rin ay isang writer-editor ng Paghimutad Negros at Regional Coordinator sa Negros Island. Nang mangyari ang military operation noong linggo, sinasabing nasa area si Ledesma kung saan nagsasagawa umano ito ng community journalism at human rights reporting. Pero batay naman sa ilang impormasyon, sinasabing wala si Ledesma sa sitio Sinugmawan kung saan unang nangyari ang inkwentro. Ano ang ginagawa kung sakali man sila ay mga teachers, social workers, journalists, etc. Ano ang ginagawa nila doon sa encounter site na may hawak na baril at nakipagbarilan sa ating mga sundalo? Nakapagtataka naman para kay Defense Secretary Gilberto Teodoro na mayroong presensya ng mga estudyante doon. Bakit kasama ng NPA? Oh, yun ang dapat itanong sa kanila. Dapat nga eh. At kung nandun yung estudyante, hindi man combatant, obstruction of justice or aiding and abetting yon. So kasama din yun. Dagdag pa ng Philippine Army, nananatiling profesional ang mga tropa ng 79th Infantry Battalion at mahigpit na sumusunod sa international humanitarian law at paggalang sa karapatang pangtao sa kabila ng operasyon. Kabilang din sa iniulat na nasawi ang isang student leader na si Alyssa Alano at faculty member na si Maureen Santoyo mula sa University of the Philippines, Diliman. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. At para ihatid sa atin ang latest sa presyo ng mga bilihin nasa Sauyo Market sa Quezon City, si Joy Rabina live. Live report. Good morning, Joy. Nako, gusto ko sana magluto ng ginisang repolyo na maraming hipon. Magkano ba dyan ang presyuhan ng gulay? Magandang umaga, Bernard. Live tayo mula dito sa Sauyo Market of Malaysia's Quezon City. At ayon nga sa mga nagtitinda dito ng gulay, ay ramdam ang pagtaas ng presyo ng gulay. Kaya naman, pahayag nila na sana raw ay mas ibagsak pa ang presyo ng mga gulay mula dito. At para naman sa mga naghahanap ng healthy breakfast ngayong araw, umaabot ng 80 pesos ang kada kilo ng talong. Samantala, nasa 50 naman ang kada kilo ng kamatis. Nasa 60 pesos ang presyuhan ng sibuyas at nasa 100 pesos ang bentahan ng bawang. Mabibili naman sa halagang 120 pesos ang bawat kilo ng ampalaya, samantala nasa 80 lamang po ang labanos. Mula sa dating 30 pesos, nasa 70 per kilo na po ang sayote at nasa 80 naman po per kilo ang repolyo. Mula sa dating 80 pesos, nasa 120 pesos na po ngayon ang patatas at nasa 140 pesos ang bawat kilo ng carrots. At dahil masarap ipares ang gulay sa isda, dito na tayo sa sariwang hago. Pumalo ng 228 pesos ang kada kilo ng bangus at nasa 120 pesos naman ang bawat kilo ng tilapia. Umaabot naman sa 140 pesos ang bawat kilo ng galunggong. Samantala, ang hasa-hasa ay nasan at tap-tap ay umaabot na 260 pesos ang bawat kilo. Ang 160 pesos naman ang bawat kilo ng tamban. Para sa mga naghahanap ng linamnam bago mag-weekend, parehong pumapalo sa 350 pesos ang bawat kilo ng pork hasim at pork pigi. Nasa 235 pesos naglalaro hanggang 350 pesos ang bawat kilo ng pork chop. At parehong nasa 400 pesos ang kada kilo ng liempo at lomo. Para sa mga kids na laging chicken ang hanap, ang bentahan ng quarter legs ay umaabot na 200 pesos kada kilo. At umaabot naman ng 240 pesos ang kada kilo ng drumsticks. Pumapalo naman sa 200 pesos ang bawat kilo ng whole dressed chicken.
Bago po ang lahat, nais po nating pasalamatan ang MCGI Mothers, ang mga hardworking na mothers at DRRT, ang mga vendors at mga kasama po natin dito na tumuwang po sa atin ngayong araw sa coverage po kanina madaling araw. Maraming salamat po sa inyo. Balik po sa inyo sa studio. Ayan, maraming salamat po sa inyo sa ating mga nanay na talaga namang sanay talaga yan. Gumising ng umaga, lalo na po yung may mga pinapakain ng mga nag-aaral na anak, yung mga may papasok sa trabaho. Kaya saludo tayo sa ating mga nanay. Maraming salamat, Joy Rabina, live mula sa Sauyo Market sa Quezon City. Regional News. Sa pagpapatuloy ng hataw, balita ngayon, target ng pamahalaang pandalawigan ng Albay na gawing mahalagang maritime gateway ang Pantaw Port sa bayan ng Libon upang maging direktang daan patungong Boracay at Iloilo. Si Ryan Salatandol, humahataw. Sa layuning mapaunlad ang Pantaw Port sa bayan ng Libon sa probinsya ng Albay, inihayag ni Albay Governor Noel Rosal ang planong gawing daanan patungo ng Boracay at Iloilo ang Pantaw Port. Sa nasabing plano, magbubukas aniya ng mga posibleng commercial sea routes papunta sa Visayas na inaasahang makatutulong para mapalakas ang turismo at ekonomiya ng probinsya. Gayon din ang ugnayan ng Albay sa Boracay at Iloilo City. Layunin ng proyekto na magbukas ng posibleng commercial sea routes papunta sa Western Visayas, lalo na sa Boracay at Iloilo City. Dagdag pa ng opisyal, inaasahan din na magbubukas ito ng mas maraming oportunidad, hindi lamang sa turismo, kundi maging sa kalakalan at negosyo, hindi lamang para sa Albay, kundi maging sa iba pang karatig na lalawigan. Siyempre, pag may marami ng dayo, marami ng mamimili. Sana mapakaray nga ning dakil na kuan sa mga produkto ding ko. Dakil na kana magi ding kuan, pwedeng magarasin sa mga ibang tao. Ang plano ay bahagi lamang ng mas malawak na hakbang upang mapabuti ang inter-island connectivity at mapalakas ang regional economic integration sa Bicol at Western Visayas. Ryan Salatandul, humahataw sa balita ngayon. Mariing kinundina ng ilang mga netizen ang nag-viral na larawan mula sa Bohol na nagpapakita ng isang lechon umano na aso. Pinaimbestigahan na ng animal welfare advocates ang insidente, habang nagbabala rin ng mga otoridad sa panganib na dala ng pagkain ng karne ng aso. May humahataw na balita si Kier Saiman. Viral sa social media ang isang larawan kung saan makikita ang paglitsyon sa isang aso mula sa Barangay San Jose sa San Miguel sa Bohol. Umani ng negatibong mga komento mula sa mga netizen ang nasabing post kung saan marami ang nagalit at nadismaya sa ginawa sa aso. Kasama sa mariing kumundina sa nasabing post ang Bohol Animal Rescue and Kindness o BARC dahil malinaw nila itong kaso ng animal cruelty. Pero ayon sa kapitan ng Barangay San Jose, hindi umano aso, kundi isang kambing ang nilitsyon na nasa larawan. Biruan lamang umano ng ilan na aso ang nilitsyon ng mga ito. Kambing talaga yung kinain namin. Kasi inimbitahan kami kain na eh. Tapos, hindi ko alam na may nagbiro pala nag-post. Alam namin kasi kaya kami as public servant, kami po ay ito sa barangay. Mayroon pa nga kaming tinre na mga dog catcher. Meron tayong dog impounding. Kasi lahat ng mga i-impose natin na mga batas, lalo na sa mga aso. Meron tayo dyan. Lechong kambing, yung kinain namin. Hindi naman tinanggap ng Animal Welfare Group ang paliwanag ng kapitan ng barangay at agad nagsagawa ng sariling beripikasyon. Ayon sa grupo, kumonsulta sila sa Office of the Provincial Veterinarian o OPV at kinumpirma umano na aso nga ang nasa larawang kumalat sa social media. Dagdag pa ng grupo, mahalagang masuri ang insidente dahil hindi lamang ito issue ng animal welfare kundi pati na rin ang kalusugan ng mga kumain nito
at maging ang isyu ng pagsunod sa batas. Ayon naman kina Dr. Lynn Baguio at Dr. Janilane Abiliar ng Rural Health Unit ng San Miguel, hindi ligtas sa kalusugan ang pagkain ng karne ng aso dahil maaari itong magdulot ng iba't ibang sakit. Hindi talaga. Based on, yung aso, sometimes hindi natin alam kung may rabies yun eh. Pag kinain mo yun, hindi talaga safe. Whatever infection the dog have, pwede yun ma-transmit sa tao. Like for example, yung ano nila, yung mga skin diseases, pwede yun ma-transmit ng aso para sa tao. Yung mga diseases nila. And yung kasi parang meat ng aso, isa siya sa mga pinakamaruming meat, kaya hindi dapat siya kinakain. Paalala ng mga otoridad, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagpatay, pagluluto at pagkain ng aso. Ang sinumang mapatunayang lumabag ay maaring maharap sa kaso sa ilalim ng Republic Act No. 10631 o Animal Welfare Act. Patuloy naman ang pananawagan ng mga animal welfare group na magsagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang mga posibleng may pananagutan sa nasabing insidente. Kirsay Man, humahataw sa balita ngayon! Weather News. Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes, April 24, 2026. Panoorin po natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Biyernes, April 24, 2026. Wala pa rin man tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At patuloy ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko dito sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, asahan po natin ang maaliwalas na panahon. Pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Mababa naman yung chance ng mga malawakang pag-ulan, pero inaasahan din natin yung mga posibilidad ng mga localized thunderstorm, lalong-lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila at Tuguegarao, 25 to 36 degrees Celsius, Lawag, 25 to 32 degrees Celsius. For Baguio, 17 to 24 degrees Celsius, Tagaytay, 22 to 33 degrees Celsius, at Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, gayon din inaasahan din natin ang maaliwalas na panahon. Pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. May mga posibilidad po tayo ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Island sa Puerto Princesa, 26 to 34 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, asahan natin na 23 to 33 degrees Celsius. For Cebu at Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. At Davao, 26 to 34 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index or damang init na nilabas po natin kahapon, dito sa Metro Manila ay nakapagtala tayo ng 37 to 39 degrees Celsius. Pinakamataas nating naitala ay 44 degrees Celsius, dito ito sa may Cotabato City, at sinundan ng 42 degrees Celsius sa tatlong lugar, which is sa Sangli Point, Cavite, Iloilo City, Iloilo, at Butuan City, Agusan del Norte. Para naman sa ating forecast na heat index ngayong araw, inaasahan pa rin natin dito sa Metro Manila ang 37 to 39 degrees Celsius. Tatlong areas ang inaasahan natin na under ang danger level at pinakamataas pa rin posible natin maitala ay 44 degrees Celsius dito pa rin sa may Cotabato City, Maguindanao. Susundan ito ng 42 degrees Celsius sa Sangli Point, Cavite at Butuan City, Agusan del Norte. Pinag-iingat po natin mga kababayan po natin dahil yung matinding exposure sa init ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon, pero kung hindi po natin maiiwasan ay magdala po tayo ng pananggalang sa init katulad ng payong at magsuot tayo ng maninipis na damit at uminom po tayo ng maraming tubig.
Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:37 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:12 p.m. Natin ang update mula naman kay Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Chanel, maraming salamat po. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Awit, Kapitulo 27, versikulo 1 na nagsasabi, Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Kaya pang bumate. Oy, shoutout na lang at happy weekend po sa lahat ng masugid nating tagapanood at tagapakinig dito sa Hataw Balita ngayon. Sana po ay lagi kayong sumuporta doon sa mga hindi po nakapanood. Pwede nyo balikan yung ating mga episode dyan sa ating mga social media sites, sa ating YouTube channel ng UNTV News and Rescue. Pwede nyo balikan yung ating mga episode kung di nyo naumpisahan, mga kababayan. At shoutout na lang po sa lahat ng mga taga-Caloocan dyan sa may kaibigan. Sila po ay nanonood ngayon, yung mga nasa kaibigan, dahil meron tayong medical mission dyan sa ating mga kababayan, dyan sa mga taga Bagong Barrio, dyan sa mga taga Kaularan, at sa mga taga Maypaho. Happy viewing po sa inyong lahat dyan. Wow, magandang umaga po sa inyo. Good morning po sa inyong lahat. At yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes. Ika-24 na, patapos na po ang buwan ng Abril 2026. Sa ngalan ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Bernard Dadis. Siyempre, unahin ko na si Amigo Sherwin. Amigo Sherwin, magandang umaga sa iyo. Joan Nano, ang ating EP, maraming salamat. Kasama dyan si Rap, yung ating Arap, si Anyong. Alam mo ba kung sino si Anyong? Si JC Valdez. At syempre, narihan sino bang nandyan? At syempre, mga kasambahay, binabati natin Jen or Belinda. Kasama si Justin. Ayan. Mga gumigising na maaga yan. Pati daw si Sarah. Si Sarah, of course. Yung mga editors natin, mga writers natin. At mga kasama ko dito, Aljan Lozano, kasama syempre si Races, si Carl, and of course, si Ron, kasama po si Piolo. Meron tayong Piolo. Si Papa Piolo. Pabati din daw sa mga nasa MCJ Charity Center sa Marikina. Ayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. At saka yung mga doktor. Ayan. Yung matyatsag ng doktor natin. Charity Center, papunta na yung mga doktor natin dyan. Patiin ko, syempre, yung mga doktor dyan. Lalo na itong si Doc Jimenez. Ang call time niya all the time. Ayan, Doc, thank you very much. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. At syempre sa mga taga-traffic natin, good morning. Sa mga taga-sports, magandang umaga po. Ayan, mayroon pa ba tayong nakalimutan? Si Luel, IT Department. Saka daw yung Jasper. nasa production, si Conrad, si Sam, at si Janen. Ayan. Si Jasper, kasama din po si Berniel. Maraming salamat po sa inyong lahat. At mga kasambahay, yung mga taga-Radio Mobile Booth. Yan. Radio Mobile Booth na rin si Alex, si Paraon, and of course, Bernie. And si Josa Ibanez kasama si John Dren sa market natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa 2 oras ninyong pagtutok sa ating balitaan ngayong umaga, muli niyo po kaming samahan sa Lunes para sa mga umahataw na balita. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito po sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Standby po. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.